So may darating na possible na malakas na bagyo. At ngayon, magbibigay ako sa inyo ng idea or advice kung paano ninyo mapoproteksyonan ang inyong kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button. At yun nga no, meron tayong parating na malakas na bagyo at ang ibibigay ko namang advice sa inyo or tips or suggestion paano ba natin mapoproteksyonan ang ating sasakyan. Well, para sa akin kung sa tingin ninyo yung lugar ninyo o yung sasakyan ninyo ay nakaparada sa isang babahaing kalsada, alisin nyo na. So gaya kung kayo ay nakatira sa mga city na may mga mall, usually naman nag-o-open sila ng kanilang parking. Advice lang wag naman dun sa mga ground floor parking. Dapat yung nasa taas. At siguraduhin nyo rin na hindi naman dun sa pinaka roof deck na tipong yero yung taas. Baka mamaya hanginin naman yung yero, masira din yung sasakyan mo. Sana dun lang sa mga medyo bato-bato talaga yung mga parking Kasi yung iba naman nilagay nga dun sa mall, kaso nasa ground floor naman. Anong ending nun? Di ba? Baka mamaya malunod naman yung sasakyan nyo rin doon. So, imbis na masalba nyo nga na hindi siya mabaha, nabaha naman pala doon sa ground floor. So, idea lang yan mga paps kasi magkano lang naman yung overnight parking, or yung iba nga nagbibigay pa ng napakamura, o yung iba parang libre pa. So, kung sakaling tingin ninyo babahain talaga yung lugar ninyo, didalhin nyo na kagad sa mga parking space na may multi-level. Okay. So yun yung isang idea doon kung meron. Now, pangalawang tips ko sa inyo kung sakaling hindi nyo man, sabihin natin hindi nyo man tatanggalin at sa tingin nyo hindi naman talaga binabaha talaga o napaka-rare na bahain, pero may possibility pa rin na bahain yung inyong lugar, isang advice ko dyan, tanggalin nyo na yung kanyang negative terminal, o sabihin na natin tanggalin nyo na yung battery muna, para at least kung sakali man na mabaha, mas maliit yung possibility na may masisira kasi walang mag-short circuit do sa ating mga electrical. So pag nalinis naman yan all the way, pag ibinalik na ulit, possible na mas malaki yung chance na walang major issue sa electrical yung inyong sasakyan. So yun pwede nyo tanggalin yung battery muna para at least sigurado kayo na naka-off yung lahat ng electronic parts. Kasi idea lang ang sasakyan, kahit sabi mo pag naka-off yan, nakatanggal ang susi, may mga component pa rin yan na gumagana sa electrical. So yun yung iiwasan natin na magkaroon pa ng problema. Okay? Now, okay, sabihin na natin tanggal nyo na yung battery. Now, kung sa tingin nyo rin ay babahain, siguro naman meron kayong jack dyan, diba? So mas okay na i-jack ninyo yung inyong sasakyan at lagyan nyo kung meron mang available na like merong matigas na kahoy dyan o semento, okay? Di isampahan ninyo yung sasakyan ninyo para umangat pa siya, okay? Para tumaas pa siya. Kasi ang ginagawa sa amin, yung iba sinasampa sa gutter, yung kalahating gulong kinakalangan para nakaangat talaga siya doon sa gutter. Kasi yung gutter doon sa Makati before, almost 1 dangkal Minsan iba pa nga higit 1 dangkal pa. So malaking bagay din yun pag binabaha. Then ito isang idea pa kung meron kayong trapal na malaki na tipong kasya yung sasakyan, di parang pwede nyo dong ibalot yung inyong kotse. So sabihin na natin parang nirap ninyo yung inyong sasakyan sa tarpaulin, o kung ano man yan na pambalot, o plastic man yan na matigas ayan, malaki rin yung possibility na maisusurvive nyo rin yung inyong sasakyan. So yan yung mga idea mga paps kung paano ninyo masusurvive yung inyong sasakyan, or hindi na kayo magkakaroon ng problema. Pero para sa akin better talaga kung merong multi-level parking sa inyo, magkano lang naman siguro pa uwi, yun yung pinaka safe para sa akin Pero kung sa tingin man ninyo hindi naman babahain yung lugar ninyo, di stay nyo na lang dyan, okay lang naman yan, at least nakikita ninyo, diba? And yun nga, sabi ko nga, yung battery pwede nyo tanggalin, pwede nyo i-jack, pwede nyo ring
Kung meron kayong trapal o sabihin na natin tarpaulin na malaki, edi ibalot ninyo yung kotse ninyo. So pwedeng hindi siya bahain eh. So yan yung mga idea mga paps, no? Kasi tandaan natin napakamahal, no, mabaha o magpaayos ng bahang sasakyan. At syempre, ang problema dyan, hindi naman yan instant na magagawa. It take time. Kung paano kung maraming nabaha, baka abutin na yan ng 1 buwan yan dyan, 2 buwan. Tapos yun, yung amoy pa ng kotse, magbabago na yan. And matagal yan malilinis, no? Matagal yan. And syempre, in terms of resale value, kung ibabalakin yung mga ibenta in the future, don't expect na mataas na yung value niyan. Syempre, magdadrop talaga yung value niyan. So, yan yung pinaka yun yung pinaka idea. Ingatan natin yung kotse natin, mahal yan, and mahal din magpagawa. And kung sakali man na mabaha, well, you can contact your insurance kung meron, at kung merong act of God, malay natin. Hindi ko alam kung ano i-declare o ano yung mangyayari, no, do sa insurance, kung anong magiging declaration nila. Kung repair, alright. Medyo tayo doon sa repair niyan. Syempre yun nga, sabi ko, mababa yung resale value. Okay? So, yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards dyan sa bagyo. Mag-ingat tayong lahat, no? Especially dun sa mga lugar na tingin natin medyo alanganin. Kung yung bahay ninyo medyo alanganin, hindi pwede na kayong lumipat sa lugar na tingin ninyo much better. At yun, isecure nyo rin yung sasakyan ninyo, na baka mamaya nilagay nyo sa gilid ng kanal, then eventually bumigay yung kanal kasama yung kotse ninyo. Or halimbawa naman, umaagos ng malakas doon sa inyong lugar, nandun yung kotse nyo, inanod na, no? Kasi ito, may isang istorya ko dyan, yung kotse namin before, way back then pa, nagkaroon din ng sobrang lakas na bagyo. Unfortunately kasi yung yung bubong is trapal lang na may mga kawayan. So yun, bumagsak yung kawayan sa gitna. And unfortunately, nagkaroon ng dent yung ibabaw nung sasakyan namin before. Pero that's part of life eh. So ganun talaga, although wala akong fear na mabaha yun, wala kaming fear na mabaha yun o kung ano pa man. Pero yun nga, bumagsak yung gitna. And yun, unfortunately, nadaganan yung kotse. Pero nagkaroon lang naman siya ng isang dent sa ibabaw. Okay, so yun naman yung experience namin as a car owner nung sabihin natin inabot din ng malakas na bagyo yung aming sasakyan. Kasi minsan ito yung problema eh. Gagawa ng paraan na may alis yung kotse kung kailan bumabaha na. Kaso yung mga area na pwede nilang pagdalhan, bumabaha na rin. So ang ending, imbis na maging okay yung kotse, lalo napapahamak. Di ba? So kung sakali, kung ganun wag nyo nang ialis, i-jack nyo na lang. I-jack nyo yung harap. Kung maghanap kayo ng dalawang jack sa unahan, jack ninyo. Yun, importante kasi dyan yung unahan yung makina hanggang dito sa dashboard, umangat man lang yan. Kasi yung likod, wala namang masyadong electrical yan Pero yung harap, medyo mahal-mahal yung mga component dyan. So yun mga paps, idea lang to, no? Kung may mga suggestion pa kayo, comment down below na lang. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakilike na lang mga paps.